Bakit ka nagsinungaling nung sinabi mo sa akin na pinunit mo na itong sulat ni Berta? At sino namang magaling ang nagsabi sa iyo niyan? Si Florentino. Si Lolo Florentino. Bakit? Ano Si Lolo nangyari? yun. Lolo! Si Valeria, nilason niya ako. Sa kasamaang palad, delikado ang lagay ngayon ni Fedra. Iligtas ko siya, Doktor. Senyora, anong nangyayari? Bakit? Senyora! Sa ganitong mga pagkakataon, mas maganda kung lalapit tayo sa Diyos, Senyor. Veronica, sinabi ko na sa'yo, hindi ako nagdadasal. Fernando Jose, huwag mong kausapin ng ganyan si Veronica. Bakit? Dahil ang babaeng ito, si Veronica, siya ang mama mo. Ano, gusto mo pa? Ayoko na po. Kunin mo na ang tray, Silvestre. Opo, senyor. Marunong ka magbasa at sumulat? Opo. Mabuti. Ano na ang mga gusto mong gawin? Hindi ba sabi mo ibibili mo ako ng mga bagong damit? Pumapayag ka na ngayon? Mautak ang negro ka, ah. May kailangan pa kayo, senyor? Oo. Ipamili mo ng mga bagong damit tong si Negro, yung mga gusto niya. Gusto ko ng pantalon na cowboy at mga bota. Narinig mo siya, ah. Gusto ko rin ng sombrero. Damit na may mga parisukat. At makapal na sinturon na merong hebilya. O, sige na. Sasamahan kang bumili ni Silvestre. Ibili mo na rin siya ng mga short dahil siguradong wala siya nun. Tama ka, senyor. Sumama ka na. Ay, Sobrang tindi na nangyari kay Florentino. Hindi siya dapat namatay ng dahil lang sa lason. Mabait siya sa lahat ng tao. Laging maganda ang mood niya at handang tumulong sa nangangailangan, di ba? Ay, Pag nakita ka niya na parang may problema, susubukan ka niya agad tulungan. Naway makasama niya na ngayon ng Diyos. ako na mag-aasikaso ng para sa gaganaping misa at magro-rosaryo. O ano, hindi niyo ba alam kung sinong lumason sa kanya? Wala naman kasi siyang mga kaaway. Basta, malalaman din natin yan. Ang pinakamahalaga ngayon, pumunta sa puninarya at dalhin siya doon. At ihanda ang lahat para mabigyan siya ng maayos na burol at libing. Paano tayo na? Kumalma ka, Asuncion. hindi ko maisip kung paano lalagpasan ng ganong kasakit. Bilang ama, maiisip mo na ikaw ang unang mamamatay kaysa sa mga anak mo. Sana po makaligtas sila. Choose from thousands of realistic voices. Bilang ama, maiisip mo na ikaw ang unang mamamatay kaysa sa mga anak mo. Sana po makaligtas sila. Si Fedra at ang bata. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Ang bata pa niya, napakaganda. Minsan hindi mo maiintindihan ang pinaplano ng Diyos. Anak niya lagi ang iniisip niya. Alam ko rin kinakabahan din si Senyor Fernando Jose kapag pinanganak na ang anak niya. Kawawang Fernando Jose. Sa ganitong pagkakataon niya pa talaga nalaman na si Veronica ang totoo niyang mama. Mas mabuti ngayon. Walang lakas ng loob si Veronica na sabihin ang totoo sa kanya. Anak, maniwala ka sa akin. Sige, sa harap ng Birhen. Isinusumpa ko sa'yo na hindi ko talaga ginusto na mahiwalay sa'yo. Punersa nila ako. Bakit hindi niyo ako sinama sa inyo? Ayoko kasing mahirapan ka, anak. Dahil sa hirap ng buhay. Mas gusto ko maniwala kung patay na ako at magkaroon ka ng pagkakataon na maging masaya. Kasama ang iyong ama. Ba't kayo nagpasya na bumalik ngayon? Bakit? Dahil kinumbinsi ako ni Rosalinda na karapat-dapat ako na magkaroon ng isa pang oportunidad. Yung mga taon na nabubuhay ako na malayo sa lahat. Wala akong ibang hinangat kundi makita ka ulit, anak. Kaya nagpasya akong iwan ang dati kong buhay para hanapin ka at patawarin sa mga nagawa ko. Fernando Jose, pakiusap.
Subukan mo namang unawain. Binigyan kayo ng bagong buhay at pagkakataon. Kaya huwag mo sanang sayangin. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon yung maging masaya at hindi mo na ulit siya makasama. Pag-isipan mo. Pakiusap, pag-isipan mo. Intindihin mo na hindi lang ikaw ang nahirapan sa inyo. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan na iiwan ang ina ang anak niya. Ikaw, naiwalay ka sa anak natin dahil nawala ka sa katinoan. May rason. Pero siya? Wala siyang dahilan. Wala kahit isa. Wala talaga. Patawarin mo ako. Hindi mo alam kung ilang beses akong gumigising nang umiiyak dahil wala ka. Pinapaliwanag nila sa akin na wala ka na patay ka na. At naisip ko na magpakamatay para makasama ka. Wala akong ibang gusto kundi ang makita ka ulit. Hindi niyo. Hindi niyo ba naisip kung gaano yun kahirap para sa akin? Naisip niyo ba? Nagsakripisyo siya para hindi mo maranasang maghirap. Kaya nagpa siya siyang huwag kang isama. Hindi niyo ba intindihan? Gusto ko siya makasama. Wala nang iba pa kundi yun lang. Anak ko. Hindi kita kayang patawarin. Hindi kita mapapatawad. Kahit kailan, hindi. Hindi. Hindi na.